Paano kung ang landas na iniiwasan mo ay yun mismo na humahantong sa buhay? At paano kung ang maginhawang daan na tatahakin ng lahat? Humahantong ito sa isang lugar na tiyak na ayaw mong mapunta. May sinabi si Jesus, dapat ihinto natin lahat yay. Sa Mateo, Kabanata 7, mga bersikulo 10 at 14, sinabi niya, dumadaan sa makipot na pintuan sapagkat malayo ang pintuan at maluwang ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang naglalakad dito. Gaano ba kakitid ang gate at makitid ang landas na patungo sa buray? At kakaunti ang nakakahanap sa kanya, hindi ito isang maginhawang mensahe. Hindi siya sikat. At sa totoo lang, nagbabangol ito lang isang seryosong tanyom. Bakit kailangan maging mahirap ang landas na patungo sa buhay? Kung mabuti ang Diyos, kung mapagmahal siya, bakit hindi simple ang landas? Yan ang gusto naming linawin ngayon. Hindi lamang kung ano ang makitid na daan, pero bakit siya ang buhay mo? Ang iyong kinabukasan at ang iyong kawalang hanggan ay mahalaga. Dahil hindi lang ito basta aral. Ito ay isang babala at isang paanyaya. At sa katapusan ng mensaheng ito ay mauunawaan mo. Bakit ang makitid ang peni, ang pinakamahalagang desisyon ay paparating na makikilala mo kailanman? Una, ang makitid na landas ay hindi usapin ng relihiyon. Ito ay isang tanong ng relasyon. Kapag naririnig ng mga tao ang terminong mas lumiit ang layo, maraming tao ang agad na naiisip ang mahigpit na mga patakaran, mabigat na karga o pressure sa relihiyon. Ngunit hindi yun ang ibig sabihin ni Jesus. Sabi ni Jesus sa Juan, Kabanata 14, bersikulo 6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinuman na makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Ang makitid na landas ay hindi isang sistema. Hindi ito isang checklist. Hindi ito tungkol sa pagiging sapat na mabuti. Ang makipot na daan ay isang tao, Hesukristo. Kaya nga makitid. Hindi dahil gusto ng Diyos na ibukod ang mga tao, ngunit dahil isa lamang ang tagapagligtas. Sinasabi sa Gawa, Kapitulo 4, bersikulo 12 na walang ibang kaligtasan at walang ibang pangalan sa ilalim ng langit binigay sa tao na ating ikaliligtas. Salungat ito sa lahat ng turo ng mundo. Sabi nito, lahat ng daan itungo sa Diyos. Maging mabuting tao ka lang, sundin mo ang puso mo. Sabi ng Biblia, lahat tayo'y makasalanan sa Roma 3:23 at di natin kayang iligtas ang sarili. Ayon sa Efeso 2:8-9, kailangan natin si Jesus bilang tagapagligtas. Ang makitid na landas ay eksklusibo. Ngunit hindi dahil sa ang Diyos ay hindi magpagmahal, siya ay eksklusibo. Dahil ang katotohanan ay eksklusibo tulad ng iisa lang ang password na nabubukas ng access. Isa lamang ang paraan upang makipagkasundo sa Diyos. At yan ang magandang balita, ang landas na ito ay bukas para sa sino mang naniniwala. Ayon sa Juan Kapitulo 3, bersikulo 16, mahal na mahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para ang bawat manampalataya. Hindi nawala, kundi may buhay na walang hanggan. Makipot ang landas, ngulit bukas ang paanyaya. Pangalawa, mahirap ang makitid na daan. Dahil kailangan ang pagtanggi sa sarili, dito ito nagiging konkreto. Hindi lang basta sinabi ni Jesus na sumunod, ipinaliwanag niya ang kahulugan nito. Sa Lucas, Kabanata 9, bersikulo 23, sinasabi niya, kung may gustong sumunod sa akin, itinatanggi niya ang kanyang sarili at pasaanin ang kanyang krus araw-araw. At sumunod sa ating, itanggi ang sarili. Ito ay lubos na labag sa ating kalikasan. Sundin ang iyong nangahangarin niya. Gawin mo ang nagpapasaya sa iyo. Ngunit sabi ni Jesus, ipagkait ang iyong sarili. Asanin mo ang iyong krus. Sumunod ka sa akin. Bakit? Dahil ang ating natural na mga pagnanasa ay hindi neutral. Walang pag-aalinlangan sinasabi sa Jeremias, Kabanata 17, bersikulo 9. Ang puso ay mas mapanlinlang kaysa sa anumang bagay. Walang lunas na kasamalan. Sino ang makakaintindi nito at hahayaan itong mag-isa? Kung hindi tayo lumalapit sa Diyos, lumalayo tayo sa Kanya. Kaya pala, parang mahirap ang makitid na daan. Hinihiling niya na ang taong makasalanan ay tumanggi. Bitawan ng pagmamataas, talikuran ng mga bagay-bagay na maganda sa pakiramdam, ngunit nakapipinsala sa espiritual. Sa Galatia, Kabanata 5, bersikulo 24 ay sinasabi, ngunit ang mga kay Kristo Hesus, taglayin ng laman kasama ang mga hilig at pagnanasa nito. Pinako sa krus, hindi yun madali. Ito ay araw-araw. Ito ay may kamalayan at kung minsan ay nasasaktan. Pero narito ang katotohanan. Ang makitid na landas ay hindi mahirap dahil ito ay mali. Pero dahil tama siya, ilalabanan niya ang lahat ng nasa atin na sumasalungat sa Diyos. Pangatlo, ang landas ng lawak ay madali, ngunit ito ay patungo sa kapahamakan. Tingnan natin ang kabilang panig. Hindi lang binanggit ni Jesus ang makipot na daan, kundi pati ang malawak. Ayon sa Mateo 7:13,
Malawak ang pintuan at malawak ang daan na humahantong sa pagkawasak. Maraming naglalakad dito. Pansinin, siya ay liwanag. Ang malawak na daan ay walang hirap. Hindi mo kailangang itanggi ang sarili mo. Hindi mo kailangang magsisi. Hindi mo kailangang sumunod kay Kristo. Sumabay ka lang sa agos. Pero yung mismo ang problema. Sinasabi sa Kawikaan, Kabanata 14, Talata 12, may daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang dulo nito ay ang landas ng kamatayan. Maganda ang itsura niya, komportable siya. Ngunit ito yung mahantong sa kapamahakan, hindi lamang pansamantalang mga kahihinatnan. Kundi yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. 2, sinasabi sa Tesalonica, Kabanata 1, Talata 9. Daranasin nila ang parusang walang hanggang kapahamakan, malayo sa presensya ng Panginoon. Seryoso ito at mas nagiging mapanganib pa rito. Karamihan sa mga taong nasa landas na ito ay hindi namamalayan kung saan ito patungo. Akala nila ayos lang ako. Hindi naman ako ganung kasama, naintindihan naman iyon ng Diyos. Ngunit nilinaw ito ni Jesus. Marami ang nasa maling landas, dapat tayo magising yan. Sapagkat ang katotohanan ay hindi nasusukat sa boto ng nakarami. Hindi porket sikat ang isang bagay ay nangangahulugang sikat na. 4, ang makitid na daan ay nagbabago ng buhay. Isang bagay ito na madalas makaligtaan ng marami. Ang makitid na landas ay hindi lang pag-iwas sa kapahamakan, kundi pagiging bagong tao. Sinasabi sa 2 Korinto, Kabanata 5, Talata 17, meron bang sino man kay Kristo? Kaya't siya'y isang bagong nilalang, ang luma ay lumipas na. Tingnan, may dumating na bago. Ang pagsunod kay Jesus ay magbabago sa'yo, hindi agad-agad sa pagiging perpekto. Ngunit unti-unti sa tamang direksyon, nagsisimula kang lalong kamuhian ng kasalanan. Para mas mahalin ang katarungan, sabi sa Roma Kapitulo 12, Versikulo 2 na hangarin ng Diyos. Huwag kang umangkop sa panahon ng mundong ito. Hayaan ninyong magbago ang inyong pag-iisip. Ito ay transformasyon. Isang proseso ito. May mga paghihirap at pagkabigo. Pero ang pagkakaiba ay ito, hindi na kayo tatahak sa parehong landas. Ang katiyakang ito ay ibinibigay sa atin ng Filipe, Kabanata 1, Talata 6, na siyang nagpasimula ng isang mabuting gawa sa iyo. Mahakukumpleto ito sa araw ni Hesukristo. Mahirap ang makitid na dahan, pero makapangyarihan din siya. Sapagkat ang Diyos mismo ang gumagawa sa iyo. 5, ang makitid na landas ay patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya naman mahalaga ang lahat ng ito. Ito na ang dulo ng daran. Muling sinasabi sa Mateo, Kabanata 7, Versikulo 14, makipot ang landas patungo sa buhay. Walang panandaliang kaligayahan, walang panandaliang aliw. Buhay, buhay na walang hanggan. Pahayag, Kabanata 21, Talata 3 at 4 na inadsasabi ng mangyayari. Narito ang tahanan ng Diyos sa mga tao. Mananahanan siya sa kanila. Sila'y magiging kanyang bayan at siya mismo ang magiging kanilang Diyos. Papahirin niya ang bawat luha sa kanyang mga mata. Hindi na iira lang kamatayan, pegati, sigaw at sakit. Hindi na tayo magigiw. Ang makitid na landas ay patungo roon at narito ang pagkakaiba. Ang malawak na daan ay sa kapahamakan. Ang makitid ay sa kaluwalhatian. Ayon sa Roma 8:18, kumbinsido ako ng mga paghihirap sa kasalukuyang panahon. Hindi maihahambing sa kaluwalhatin na siyang ihahayag sa atom. Oo, mahirap ang landans, pero sulit naman. Bawat sakripisyo, bawat laban, bawat sandali ng pagsumog. Dahil binabago ng layunin ng lahat, mahirap ang makitid na landas. Pero ngayon naiintindihan mo na kung bakit. Hindi ito tungkol sa relihiyon, kundi tungkol kay Jesus. Hinihingi niya ang pagtanggi sa sarili. Tutol siya sa madali at popular na ruta. Ito ay nagdudulot ng tunay na pagbabago at humahantong sa buhay na walang hanggan. Hindi lang ito basta aral, isa itong desisyon. Araw-araw kang naglalakad sa isang landas. Ang tanong ay alin? Dahil sa huli, isa lang ang hahantong sa buhay. Kung pakiramdam mo ay nag-iisa ka, manatiling konektado. Ang bawat hakbang ay palapit sa buhay. Magpatuloy ka lang, nasa tamang landas. Mag-subscribe na sa aking YouTube channel para sa iba pang ganitong content. Salamat!